Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. Itong Midday Boost program po na ito ngayong Saturday ay hatid sa inyo ng Simbahang Universal dito sa Hong Kong. And kung kayo po ay natutulungan ng mga programs na ito, please i-share nyo po para sa pamilya ninyo. Ang pinag-uusapan natin dito is hindi naman religious na. Ang pinag-uusapan natin is gamitin ninyo yung matalinong pananampalataya ninyo. And bago natin pag-usapan yung magiging topic natin for today, gusto ko lang po kayong bigyan ng reminders. This coming Sunday or bukas na po, meron tayong special na meeting at gagawin ito ni Bishop John Paul. Siya ay merong special missionary visit na mangyayari bukas, 7 a.m., 9 a.m., and 11 a.m. And talking about itong missionary visit niya, alam nyo rin po na bukas rin, ipagpe-pray natin yung healing of the nation. Kasi yung mundo po natin na ginagalawan as of now is palala na ng palala. At yun po ay nakasulat sa prophecy naman, sa salita ng Diyos na yung mundo daw natin, mangyayari is palala ng palala, palala ng palala, and then manlalamig rin daw yung pag-ibig ng sangkatauhan. That's the reason why tayong pinili ng Diyos. Tayo ay magpapakumbaba, tatawag sa Panginoon, at sasabihin sa Diyos, Panginoon, parang awa mo na. Tulungan mo kami, ingatan mo yung pamilya namin, ingatan mo tong lugar na ito, ingatan mo, Panginoon, kung sinong dapat magbago. Kasi yung Diyos hindi napapagod magbigay ng chance, especially sa mga taong sincere. That's why kayo pong nanonood sa akin and then you are going to attend tomorrow. Ano lang po yung pwede ninyong gawin? Just write yung address po ninyo. Hindi kailangan specifically na nandun yung number, parang eksaktong address. Just yung street siguro and then yung district. Sabihin natin kung nasaan, siguro po kayo ay nag-work lang dito sa Hong Kong. Pwede nyo pong gawin is address nyo dito and then address nyo po sa Philippines. Pwede nyo pong gawin rin yun. And then we are going to make our cry out sa ating Panginoon. Sabi natin, Panginoon, heal our nation. Hindi natin kayang baguhin yung mundo, pero at least yung surrounding natin, lagi natin ipag-pray. Kung yung mga lingkod ng masama, they keep on spreading yung bad news. So tayo na pinili ng Diyos, tayo na people niya, meron din tayong responsibility. Anong responsibility yun? Ang responsibility natin gawin kung ano yung inatas sa atin ng Diyos. Ano ba yun? Magpakumbaba at manalangin. And talking about pananalangin at yung blessing mula sa Diyos, still, nasa 40 days pa rin tayo ng it is written. Every day, tayo ay nagme-meditate based sa bookmarker na ito. Meron po dyan na daily meditation and parang kailan lang. We have given you this bookmarker, if I'm not mistaken, yung night vigil natin, yung 31st of December. Basically, it was yung 1st of January na rin. And today, we are finishing na yung month na ito, 31st. And bukas, we are going to start a new month, a new opportunity, a new vision, a new direction na nagmumula sa Panginoon. And today's topic is, I believe, familiar kayo sa quotes na ito. Ito yung pag-uusapan natin. Your wish is my command. I believe most of you familiar kayo dito kasi mahilig tayong manood. Actually, itong word na your wish is my command, yan ay una kong narinig nung bata ako. Nanonood ako nung Aladdin. Alam niyo po yun, yung kapag nakahanap ka ng, ang tawag doon? Teacup? No, takore. Hindi ko alam, basta. Lampara, yes, lampara. Pag nakahanap ka daw ng ganon, then kukuskusin ninyo.
lalabas yung genie. And then bibigyan ka ng genie ng 3 kahilingan. Sabi niya, your wish is my command. So humiling ka ng 3 bagay. And right now, I want you to participate in our program. I know it's Saturday, some of you, maybe nandito kayo sa church, regardless kung nasaan kayo, kung napapanood nyo to ng late, walang problema. Siguro replay nyo lang napapanood, wala rin problema. Pero, sabi natin, we're not going to talk about genie. Hindi kayo magwi-wish, okay? How about kapag yung Diyos? Kasi nangyari rin to kay Solomon, nangyari to kay, ang daming mga heroes of faith na nangyari to, na tinanong sila ng Diyos, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Nung Sunday nga, di ba, napag-usapan natin na yung bulag, tinanong ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Kung ikaw po na nanonood sa akin, gusto kong gamitin niyo po yung comment section, okay? Kung meron kayong chance na maghihiling, mag-wish, magre-request mula sa Diyos ng isa lang, sabihin natin isa, ano po yung ire-request ninyo? Pasulat mo dito sa comment section. Anong ire-request ninyo if you have given a chance by God for you to make a prayer request? What would you ask? Ano po yung i-ask ninyo? Pa-comment dito sa comment section. And while you're writing itong wish ninyo, number 1 wish, siguro para yan sa family, siguro para yan sa spiritual mo, siguro para yan sa finances. Hindi ko alam kung para saan pa. Pero ano man yang sinusulat ninyo, basahin natin kung ano rin yung wish ni David naman. Nakasulat yan dito sa libro ng Salmo 27 verse 4. Sabi dito, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. What a wish. Nung nabasa ko to, iniisip ko yung wish. Minsan, manliliit tayo. Kasi how many times kapag tayo ay malayo sa Diyos talaga, o sabihin natin kahit nandito kayo sa church, minsan kailangan natin i-analyze kung paano tayo mag-request. Kasi minsan, pag binibigyan tayo ng Diyos ng chance na gumawa ng request, and how many times yung request natin, pansarili lang lagi. How many times yung request natin, puro ako, and ako. Pero dito, si David, nakita ko na hindi siya materialistic. Ang gusto niya lang is yung patnubay ng Diyos. Ang gusto niya lang, nasa presensya ng Diyos habang nabubuhay. Dito sa Hong Kong, uso yung cross-country. Ulitin ko, hindi ako against yan kasi buhay niyo po yan. And how many times nandito na po kayo sa Hong Kong, okay fine, may mga times may problema sa amo, pero nandito kayo, nakilala niyo po yung Diyos, may time kayo para sa Diyos. At dito, lumalago yung spiritual ninyo. Then minsan, nalulungkot ako kapag may mga tao, ulitin ko, hindi ako against, pero nalulungkot ako kapag may taong aalis ng bansa, tapos pupunta sila sa isang lugar na wala man lang church. Hindi, pastor, mayroong online. Pero dito si David, sabi niyo, let's read it once again. Sabi dito, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay. So tingnan ninyo po yan. Sa templo habang nabubuhay. That's why kailangan natin i-check yung sarili natin kasi last time, di ba, meron tayong topic na kailangan mo ba siya o may kailangan ka lang sa Kanya?
At ito ay napaka-deep kasi kailangan nating i-analyze yung sarili natin when we talk about yan. That's why, pag-isipan nyo po, for example, bukas. I know, pagod kayo. I know, one day na nga lang yung off ninyo tapos kailangan pang pumunta sa church. Kapag napipilitan ka lang pong pumunta sa church, hindi ko po alam kung anong tunay na estado ng buhay ninyo. Bakit hindi ko alam yung tunay na estado ng buhay ninyo? Kasi supposedly, meron kang joy kapag pumupunta ka sa tahanan ng Diyos. Pero nasaan na yung joy? Nasaan na yung joy ng pagpunta mo sa tahanan ng Diyos? Pag-isipan niyo po ito. Ito po yung ating schedule tomorrow. Ito rin yung address natin. Yung helpline natin. Bukas Linggo ay araw ng Panginoon. Pumunta ng may kagalakan. Alam ko, ang dami niyo pong sinulat diyan. Pero kung may patnubay ka ng Diyos, may bibigay niya yan. Pero sana hindi ka po masyadong materialistic na ang habol mo sa Panginoon puro material. Kasi yung Diyos, kapag inuna mo siya, lahat daw ng kailangan mo, ibibigay niya na lang. Kung natulungan po kayo nitong program na ito ngayong araw, please i-share nyo po yung link para sa kapamilya ninyo, para sa friends ninyo, para sa lahat. Pwede nyo i-share actually yung buong playlist natin para sa lahat, para at least masubaybayan nila yung buong program natin mula day 1 hanggang day 31 ngayong araw na ito. Bukas, panibagong buwan, panibagong week, panibagong opportunity. February 1st. Pagpalain po kayo ng Diyos. See you sa church tomorrow.